Si Lamthin ay sabik na sabik sa bagong kakayahang natamo niya, dahilan upang magkamali ng akala si Gobo. Inilagay niya ang kamay sa kanyang dibdib at tinanong kung nais ba ni Lamthin na paglingkuran siya. Ang tanong na ito ay labis na ikinagulat ni Lamthin, kaya't agad siyang nakaramdam ng pagkapahiya at mabilis na iwiniwas-iwas ang kanyang kamay bilang pagtanggi. Subalit, hindi natuwa si Gobo sa kanyang pagtanggi. Tumanggi si Lamthin hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil sa sobrang pagod niya matapos ang isang nakakapagod na araw ng paghabol sa Goblin King at pagtakas mula sa Sword Saint. Sa ngayon, hindi niya kayang tugunan ang nais ni Gobo. Sa kabutihang palad, natapos ang alang-a ng sitwasyon ng isang maliit na goblin ang nagmamadaling lumapit kay Lamthin, balis ang nagulat na si Loader ay nagkakagulo, ninakaw nito ang 2 sandata, napakunot noo si Lamthin sa narinig. Iniisip kung ano na naman ang kabaliwan ni Loader, hindi na siya nag-aksaya ng oras at, kasama ang 2 dalaga, agad na nagtungo sa lugar kung saan naroroon si Loader. Sa loob ng kulungan, nakatitig si Loader sa 2 sandatang nakalatag sa lupa. Ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay maihahalin tulad lamang sa matinding kawalan ng pag-asa, sapagkat ang mga sandatang ito ay pag-aari ng kanyang ama at nakababatang kapatid. Ang kanilang presensya ay isang masamang pangitain. Sinisi ni Loader ang kanyang sarili, naniniwalang ang kanyang kawalan ng kakayahan ang naging dahilan ng pagkawasak ng kanyang pamilya. Sa sandaling yun, dumating si Lamthin, ang mabilis at mabibigat nitong hakbang ay agad na nakakuha ng pansin ni Loader. Pagkakita kay Lamthin, dali-dali siyang gumapang papalapit dito. Paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan, basang-basa ng luha ang mukha ni Loader, at sa kanyang mga mata, may natitirang hibla ng pag-asa. Nanginginig ang kanyang katawan nang tanungin niya, ang aking ama at ang iba pa, buhay pa sila, hindi ba? Sa wakas, naunawaan ni Lamthin kung bakit nagwala si Loader. Ngunit, sa kabila nito, nanatili siyang malamig at walang emosyon habang sinagot ito, ang iyong ama ay nilapan ng Goblin King, at ang iyong kapatid, matagal siyang pinahirapan ng halimaw na iyon bago siya tuluyang namatay. Sa pagbubunyag na ito, tuluyang naglaho ang natitirang pag-asa ni Loader. Walang buhay ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Lamthin, tila hindi matanggap ang katotohanan. Ngunit alam niyang walang dahilan para magsinungaling si Lamthin, ang presensya pa lamang ng 2 sandata ay sapat ng patunay. Isang pilit at baluktot ng ngiti ang lumitaw sa labi ni Loader, bago nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Kasabay nito, bumagsak ang kanyang mga luha, sa paos at basag na tinig, inusal niya sa sarili, hindi ko sana ginulo si Lamthin, hindi ko sana kinalaban ang mga goblin, at lalong hindi ko sana sinubukang magpakamatalino sa harap niya. Matapos sabihin ito, ibinaling ni Loader ang kanyang tingin kay Ephra. Ninais niyang ipagpatuloy nito ang kanyang buhay sa pag-asang isang araw ay ililigtas siya ng simbahan mula sa lugar na ito. Ngunit, hindi man lang siya binigyang pansin ni Ephra, sa halip, masaya nitong niyakap ang braso ni Lamthin. Bigla na lang tumayo si Loader at mabilis na tumakbo, ngunit hindi patungo kay Lamthin, hindi rin upang tumakas, kundi direkta sa pader ng kuweba, sa kanyang kawalang pag-asa, buong lakas niyang ibinaon ang kanyang ulo sa matigas na bato, sumirit ang dugo sa lupa, at bumagsak ang kanyang katawan, hindi pa siya patay, mahihinang ungol ng pagdurusa ang lumaganap sa loob ng kuweba. Bahagyang nagulat si Lamthin sa ginawa ni Loader, dahan-dahan siyang lumapit sa nakabulagtang lalaki, saka inilabas ang isang maliit na punyal, sa mahinang tinig, bamulong siya, pinahirapan kita ng husto, hanggang sa punto na pati ako'y nakakaramdam na ng hiya, at gayon pa man, hindi ko pa rin kayang palayain ka, pero mula ngayon, nawala na ang galit ko sa iyo. Naway maibsan ng talim na ito ang iyong paghihirap. Nang walang pag-aalinlangan, bumaba ang kumikinang na patalim, tuluyang tumarak sa puso ni Loader. Samantala, sa kagubatan ng Grantham, sa sandaling ito, bumalik na ang Goblin King sa kanyang kinaroroonan, alinsunod sa utos ni Lin Tian. Nakatayo sa harap ng napakalaking pasukan ng kuweba, paulit-ulit na tinawag ng Goblin King, Panginoong Bull, ikaw ang dakilang pinuno ng Tribong Beast King. Naroroon ka ba? Biglang umalingaw-ngaw ang isang dagandong sa paligid. Yumanig ang lupa, umalag ang mga puno, at nagkapira-piraso ang mga tipak ng bato at lupa nang lumitaw ang isang dambuhalang kamay mula sa madilim na lagusan ng kuweba. Ilang saglit pa, isang nakakatakot na nilalang nakahawig ng isang higanteng toro ang lumabas, sa tindi ng laki nito. Naging parang isang maliit na langgam lamang ang Goblin King sa kanyang harapan. Isang bahagyang takot ang lumitaw sa mukha ng Goblin King nang ang dambuhalang nilalang ay umungal ng malakas,
tinatanong kung sino ang naglakas loob na gumising sa kanya. Nangangatog sa takot, agad na yumuko ang Goblin King at nagmamadaling nagpaliwanag, "Ako ay nagnanais lamang bawiin ang nararapat na sa akin mula sa mga tao." Ngunit tumanggi sila, at hindi lang yun, hindi ko lang sila nabigo talunin, kundi pinahiya pa nila ako sa harap ng lahat. Dahan-daang ibinaba ng higanteng toro ang ulo nito, itinutok ang kanyang naglalakihang mata sa Goblin King, tila hinihimok itong ipagpatuloy ang kanyang paliwanag. Sa sandaling yun, inilabas ng Goblin King ang isang singsing. Ito ay isang mahiwagang artifact na nilikha ng T-Clan, isang sangay ng iyong kalahating demonyong lahi. Iniaalay ko ito bilang isang regalo, isipin mo itong isang relikyang nagbabalik sa tunay nitong may-ari, sabi ng Goblin King. Kinuha ng dambuhalang toro ang singsing at maingat itong sinuri, isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata. Alam niyang ito ay isang napakahalagang bagay. Ngunit isang tanong ang bumagabag sa kanyang isipan, ano nga ba talaga ang nais makuha ng Goblin King kapalit ng alay na ito? Nang walang pag-aalinlangan, binigkas ng Goblin King ang dalawang salita, paghihiganti. Napuno ng katahimikan ang paligid matapos marinig ng toro ang kahilingan, muling itinoon nito ang nakakapasong pulang tingin sa Goblin King, sabay higpit ng hawak sa kanyang napakalaking battle axe. Kitang-kita sa tanawin ang panginginig ng Goblin King sa takot, alam niyang maaaring hindi sapat ang isang singsing upang makuha ang kanyang nais. Maya-maya, nagsalita ang dambuhalang toro, "Nauunawaan mo ba ang hinihiling mo? May kasunduan ang Grand Tomb at ang simbahan, hindi namin maaaring tapakan ang teritoryo ng tao." Isang matinding pagkabigo ang bumalat sa Goblin King, alam niyang tama ang sinabi ng toro, ngunit hindi niya kayang tanggapin ang kahihiyang sinapit niya sa kamay ng mga tao. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng panghihinayang ang Goblin King, may hindi inaasahang nangyari. Matapos ang maikling pag-iisip, muling nagsalita ang toro, "Bagamat hindi kita matutulungan sa iyong paghihiganti, maaari pa rin akong mangaso." Umalingaw-ngaw ang nakakatakot nitong halakhak sa buong kagubatan bago ito yumuko palapit sa Goblin King, ang tinig nito ay puno ng pananabik. "Tipunin mo ang iyong hukbo, matagal na mula nung huli akong nakatikim ng sariwang karne." Makalipas ang ilang araw, si Lamthin ay nananatili pa rin sa loob ng kuweba sa likod ng talon, maingat na sinusuri ang kanyang antas at impormasyon. Sa kasalukuyan, si Lamthin ay nasa antas 70, mayroong 2,000 puntos ng kalusugan, 550 puntos ng lakas, at 710 puntos ng depensa. Nagtataglay siya ng napakaraming kasanayan na hindi na lahat may lista, na nagbigay sa kanya ng kabuuang lakas na 3,100. Matapos ang ilang araw ng pagsasanay, halos ganap na niyang napangibabawan ang paggamit ng kanyang kakayahang blood destruction. Gayunpaman, sa kabila ng pagtaas ng kanyang antas, nauunawaan pa rin ni Lamthin na hindi pa sapat ang kanyang lakas. Pagkatapos ng lahat, ang Sword Saint ay may kabuuang lakas na 4,000, masyadong malaki pa rin ang agwat sa pagitan nila. Napagtanto niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang Goblin King at ang mga halimaw mula sa Grand Tomb upang maalis ang mga hunter at ang Sword Saint. Pakiramdam niya ay para siyang naglalaro ng isang bangungot na antas ng laro, kung saan ang pagkatalo ay nangangahulugan ng kamatayan. Inaasahan niyang magtagumpay ang kanyang plano, kung mawasak niya ang lungsod ng liwanag, maaari niyang buuin ang isang Goblin Army sa antas ng isang bayani at sa proseso, makakakuha siya ng napakalaking karanasan upang mapataas pa ang kanyang antas, at kapag naabot na niya ang sapat na lakas, hindi na niya kailangang patuloy na tumakbo at magtago. Habang malalim siyang nag-iisip, biglang may boses na narinig mula sa kanyang likuran. "Balak mo bang tumayo lang dyan at mag-isip maghapon?" Dahan-daang lumapit si Goblin Slayer, inihayag na nakalap na ng Goblin King ang kanyang hukbo sa pasukan ng kuweba at hinihintay na siya. Tumango si Lamthin, tanda ng kanyang pagkaunawa, at humakbang na palayo, ngunit bago siya makaalis, bigla siyang hinayla pabalik. Di inaasahan, iniunat ni Goblin Slayer ang kanyang kamay at bahagyang hinawakan ang kanyang braso, ang buong bilugang dibdib nito ay damaykit sa kanyang likuran, marahang gumagalaw kasabay ng kanyang paghinga. "Gusto mo bang sumama ako sa iyo patungo sa lungsod ng liwanag?" tanong nito. Malamig na tumugon si Lamthin, "Hindi na kailangan." Naniniwala siyang ito ay isang labanan sa pagitan niya at ng Sword Saint. Kung may hindi inaasahang mangyari, kaya niyang tumakas ng mag-isa, ang presensya ni Goblin Slayer ay magiging pabigat lamang. Hindi nagulat si Goblin Slayer sa kanyang pagtanggi, sa halip,
Sinabi niyang iniutos na niya sa Goblin King na sundin ang lahat ng kanyang utos. Sana lang hindi mo ako biguin. Si Lamthin ay dahan-dahan lumabas sa kuweba, bawat hakbang niya ay may bahid ng pag-aalinlangan. Sa sandaling makita siya ng Goblin King, agad itong lumuhod sa paggalang, nanatili si Lamthin sa kanyang walang pakialam na anyo. Hinayaang dumaan ang kanyang tingin sa Goblin King bago tumuon sa malalaking halimaw na nasa harapan niya. Nang makita siya, isa sa mga higanteng nilalang ay nagpakita ng pagkatakot. Sa malalim at nagdududang tinig, tinanong nito ang Goblin King na kung bakit siya natatakot sa kanya. Isa lang siyang mababang uri ng goblin. Sa kabila ng mga dambuhalang nilalang sa kanyang harapan, nanatiling kalmado si Lamthin, tahimik niyang inaktibo ang kanyang kakayahan upang suriin ang istatistika ng pinuno ng mga nilalang. Pangalan, New Dai Li Antas, 80 lahi, Demon Bowl. Uri, Berserker. Titulo, Antas 7, Monster Man-Eater. Kalusugan, 2,300 lakas, 660 depensa, 700 mga kasanayan, Brutal Strength, Horn Attack. Kabuuang estadistika, 3,500. Habang sinusuri ito, bahagyang nagulat si Lamthin nang matuklasan niyang ang Goblin King ay humingi ng tulong sa mga halimaw na dalubhasa sa pagkain ng tao. Nakikita ang takot ng Goblin King, ang dambuhalang halimaw ay napangisi, ang boses nito ay puno ng panunuya. Akalain niya bang ang kinatatakutan niya ay isang tier 6 na Goblin Overlord, pero isang hamak na mahina lang pala ito. Sa pagsabi nito, nagpatuloy sa pagmarcha ang grupo ng mga higanteng halimaw patungo sa lungsod, lubos na hindi pinapansin si Lamthin. Mabilis na sumunod ang Goblin King, desperadong sinusubukang kumbinsihin sila na sa kabila ng maliit niyang katawan, si Lamthin ay kasing lakas niya. Gayunpaman, ang pinuno ng mga halimaw ay tumawa lang at tinawanan ang kanyang mga salita. Nanatiling kalmado si Lamthin habang inoobserbahan ang sitwasyon, na pagtanto niyang, kahit na malalaki ang mga halimaw, hindi naman talaga ganoon kataas ang kanilang lakas. Gayunpaman, umaasa siyang ang kanilang dambuhalang katawan ay magdudulot ng sapat na kaguluhan para magamit nila sa kanilang kalamangan. Sa lungsod ng liwanag, matapos ang nakaraang pagsalakay ng mga goblin, mas pinahigpitan pa ang depensa. Sa matataas na pader ng lungsod, walang tigil na nagpapatrolya ang mga kabalyero, ang kanilang mga mukha ay puno ng tensyon, ang walang katapusang alon ng mga pag-atake ay nagdulot ng takot sa kanila, kahit na may proteksyon sila mula sa Sword Saint. Sa sandaling yun, hindi kalayuan sa lungsod, lumitaw ang Goblin King kasama ang kanyang hukbo ng dambuhalang halimaw, tinitigan niya ang lungsod at seryosong nagbabala. May isang hindi kapani-pani walang malakas na babae sa loob, kailangan ninyong mag-ingat. Ngunit ang mga halimaw ay tumawa lamang, hindi nababahala, isa sa kanila ay nagngalit ng gutom. Mas malakas, mas masarap, ang tagal na niyang hindi nakakakain ng sariwang karne. Walang pag-aalinlangan, naglabas ng napakalakas na alingaw-ngaw ang pinuno ng halimaw, hudyat ng pagsalakay. Dumagundong ang lupa sa ilalim ng kanilang napakalaking hakbang, isang babala ng parating na trahedya, sa loob ng lungsod. Naramdaman ng bawat mamamayan ang panginginig ng lupa, nagkatinginan sila ng may takot, hindi tiyak kung ano ang nagaganap. Sa una, inakala ng ilan na isa yung lindol, ngunit nang makita ng mga bantay sa pader ang paparating na dambuhalang nilalang, agad nilang pinatunog ang mga trompeta ng babala. Ang nakakatakot na hitsura at laki ng mga halimaw ay nagdulot ng matinding gulat sa mga kabalyero, napasigaw sila sa mga mamamayan na tumakas, ngunit laban sa mga dambuhalang halimaw, ang pader ng lungsod at ang kanilang depensa ay tila walang silbi. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng lungsod, mga sigaw ng takot at panaghoy ng kawalan ng pag-asa ang pumuno sa hangin, humahalo sa tunog ng gumuguhong mga gusali. Sa sandaling yun, si Lamthin ay nakatayo sa ibabaw ng isang dragon na lumilipad sa himpapawid, tahimik na pinagmamasdan ang nagaganap na labanan sa ibaba. Hindi niya inasahan na magiging ganito kalupit ang mga dambuhalang halimaw sa kanilang pananalasa. Gayunpaman, sa kanyang isipan, mas nakakatakot ang isang matalinong goblin kaysa sa mga nilalang na umaasa lamang sa pisikal na lakas. Hanggat masakop ng mga halimaw ang lungsod ng liwanag, tiwala siyang madali niyang makokontrol ang lugar. Habang sa ibaba, nagpatuloy ang pagwasak, maraming inosenteng tao ang pinagpapatay at nilamon ng gutom na mga halimaw. Isa sa kanila, isang dambuhalang nilalang, ay humawak sa isang kawawang lalaki gamit ang higanteng kamay nito. Dahan-dahan inaangat patungo sa nakangangang bibig nito. Para sa mga nilalang na ito,
ang sariwang laman ng tao ang pinakamasarap na pagkain. Ngunit bago pa nito malunok ang biktima, isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang bumulusok sa ere, tumama ng direkta sa likuran ng halimaw, napasigaw ito sa matinding sakit bago bumagsak sa lupa, isang malaking sugat ang bumiyak sa gulugad nito, dumaloy ang dugo sa napakaraming agos, agad itong namatay. Ang lalaking muntik ng maging pagkain ay nanginginig sa takot, hindi makagalaw, nang tumingin siya sa pinagmulan ng pag-atake, napalitan ng ginhawa at tuwa ang kanyang mukha, dumating na ang grupo ng Sword Saint. Si Alston ay napatigil, gulat sa napakaraming dambuhalang halimaw na nasa harapan niya, habang pinag-aaralan ang magulong larangan ng labanan, agad na napansin ni Marshall ang Goblin King, ang nilalang na lumitaw mula sa dakilang mausoleum, hinala niyang nagmula rin doon ang mga halimaw na ito. Sigurado siya na ang Goblin King ang may kagagawa ng pagsalakay, ang tanging paraan upang pagbayarin siya sa pagkawasak na dulot niya ay ang patayin siya agad. Samantala, ramdam ng Sword Saint ang bigat ng kanyang pagkakamali, kasalanan niya, pinayagan niyang makatakas ang Goblin King noon, ngayon, sa apoy ng matinding galit, hinugot niya ang kanyang espada, sa pagkakataong ito, sinumpaan niyang wala ni isang halimaw ang makakatakas mula sa lungsod ng liwanag. Nagliyab ang kanyang buong katawan sa matingkad na asul na liwanag, pinabilis ang kanyang kilos sa nakakamanghang antas, sa isang iglap, nawala siya sa kinatatayuan at lumitaw sa gitna ng hukbo ng mga halimaw, pinakakawalan ng mga mabangis na atake, bawat isang hagupit ng kanyang espada ay lumilikha ng malalalim na sugat sa mga halimaw, pinapahina ang ilan at pinapatay ang iba. Dahil sa kanyang presensya, agad na napukaw ang atensyon ng pinuno ng mga halimaw. Habang abala ang Sword Saint sa pagpuksa sa ibang mga nilalang, biglang sumugod sa kanya ang pinuno ng mga halimaw, isang dambuhalang halimaw na may ulong toro, sa nakakagulat na bilis, mula sa likuran, isang napakalakas na suntok ang bumulusok patungo sa kanya, punong-puno ng nakamamatay na lakas. Napakagatlabi ang Sword Saint nang makita ang paparating na pag-atake, sa isang iglap, parang tumigil ang oras, ngunit sa susunod na sandali, mabilis siyang pumihit upang harapin ang dambuhalang nilalang. Sumalubong sa kanya ang isang suntok na may nakapanghihilakbot na lakas, bumangga ito sa kanyang kinalalagyan, lumikha ng isang napakalakas na pagsabog. Lumipad ang mga bato at debris sa hangin, tanda ng pagsisimula ng isang matinding sagupaan. Habang binalot ng makapal na ulap ng alikabok ang larangan ng labanan, tinakpan nito ang lahat ng nasa paligid, ngunit nang unti-unting humupa ang alikabok, isang nakakagulat na tanawin ang lumitaw, nakatayo roon ang Sword Saint, ganap na hindi nasaktan, mas lalong nakakagulat, ang napakalaking kamao ng halimaw ay napigilan niya gamit lamang ang isang braso. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ng Sword Saint, habang ang pinuno ng mga halimaw na may ulo ng toro ay puno ng hindi makapaniwalang pagkamangha sa labis na lakas ng tila maliit na tao sa harap niya. Sa malayo, si Lanthin ay bumaba na mula sa kanyang dragon, pumili ng mataas na posisyon upang pagmasdan ang labanan ng hindi masyadong nakakaakit ng pansin. Pinagmasdan niya ang sagupaan sa pagitan ng Sword Saint at ng dambuhalang halimaw, kalma niyang sinuri ang sitwasyon, bagamat mas mahina sa pangkalahatan ang mga nilalang na ito kumpara sa Sword Saint, ang kanilang napakalaking katawan ay bahagyang bumabawi sa agwat ng lakas, kaya't humahantong ang laban sa isang mahabang sagupaan, hanggat abala ang Sword Saint sa mga halimaw na ito, magiging mas madali ang susunod na hakbang ni Lanthin. Sa sandaling yun, lumipat ang tingin ni Lanthin patungo sa Goblin King, na nakikipaglaban kay Marshall. Ginamit ni Marshall ang isang espesyal na teknika, dahan-dahan lumulubog sa lupa bilang paghahanda sa isang sorpresang pag-atake, isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi, at kumislap ang kanyang mga mata sa paghamak. Karumal-dumal na halimaw, tingnan natin kung paano niya siya tatapusin. Habang pinapanood ito ni Lanthin, ngumiti siya, nakita niya ito bilang perpektong pagkakataon upang alisin si Marshall habang abala ito sa pagkas ng kanyang kakayahan, hindi nagatubili si Lanthin, sa mismong sandaling lumubog si Marshall sa lupa, pinakawalan niya ang isang nakapangingilabot na pag-atake diretso rito. Isang dagundong na pagsabog ang yumanig sa paligid, nabasag ang lupa sa malalaking piraso, at si Marshall ay tumilapon sa ere bago bumagsak ng malakas sa batong sahig. Nang siya ay lumapag, ang kanyang buong katawan ay balot ng dugo. Ganap na hindi na makakilos, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel, at i-click ang bell para hindi makaligtaan ang anumang update.